susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Friends, get ready for our new adventures this new year! Patuloy pa rin nating ididiskubre ang kagandahang taglay na meron ang ating bansa. Sagot pa rin namin ang mga fun travels, exciting activities, walang kamatayang food trip at mga educational sites and stories. Sa pagsisimula ng 2014, sama-sama tayong mag-enjoy at mag-explore. Ang first trip ng I Love Pinas, Antique Province! Pupuntahan natin ang Nogas Island. Aakitin ang lighthouse dito. At syempre, diving! Makihalubilo sa mga marine life underwater. Magbababa din tayo sa hot springs. Magpapakabusog sa Antique food trips. At aalamin ang mga historical sites dito. Walang kukurap dahil umpisa na natin ang paglilibot sa Antique! I love Pinas. Ako po si Carlo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. I love Pinas, friends! Ito na! Pupuntahan natin ang probinsya na may 18 bayan at ito rin ang tinatawag na where the mountains meet the sea. Kaya naman sinisigurado ko sa inyo na may kinalaman sa bundok, dagat at waterfalls ang magiging activities natin. Ano ang hinihintay nyo? Aba, tara na, ikutin, libutin at kilalanin na natin ang probinsya ng Antique! Ang probinsya ng Antique. Isa ito sa 6 na probinsyang bumubuo sa Western Visayas o Region 6. Isa naman ito sa 4 na probinsyang matatagpuan sa Panay Island. Capiz at Iloilo ang makikita sa eastern part ng Panay. Aklan naman sa northern part. At ang probinsya ng Antique ay located naman sa western portion ng Panay Island. Seahorse shape kung titignan mo ito sa kabuuan mula sa top view. Binubuo ito ng 18 municipalities. How to get there? Mula Maynila, pwede kang sumakay ng eroplano. Nasa 1 oras din ang biyahe. Pwedeng sa Kalibo o di naman kaya ay sa Iloilo Airport ang maging landing point. At mula doon, meron mga vans for rent na pwede nyong rentahan para marating ang Antique. Mula 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos ang bayad sa renta. At nasa 3 hours naman ang travel time hanggang sa San Jose na siyang tumatayong kabisera ng probinsya. Mayaman ang probinsya sa kultura at sa mga likas na yaman. Pati na rin sa mga tourist destinations. Kaya naman hindi na natin pinalagpas pa ang hindi ma-experience ang ganda ng probinsyang ito. Tara at libutin natin ang ilang mga piling bayan ng Antique at tuklasin kung ano bang meron sa mga ito. At sisimulan natin ang adventure sa munisipalidad ng Anini. Matatagpuan ang bayang ito sa southernmost tip ng Panay Island na nakaharap naman sa Sulu Sea. Ang dinarayo sa lugar na ito ay ang mga water adventures. And for our first set of activities, i-experience natin ang mag-dive sa pristine waters ng Aninii, kung saan magaganda ang mga corals. Iba't ibang klase ang mga isda. At ang natural beauty ng marine life ang ating makikita. And let's go to Nogas Island! Para makarating sa Nogas Island na matatagpuan sa bayan ng Anini, pwedeng maging starting point ang bayan ng San Jose na siyang itinuturing na provincial capital ng Antique. Tinatayang nasa 1 oras ang travel time. Sa Anini, dumiretso kami sa The Dive House sa Barangay Butuan.
Si Gonzalo Boy Saldana na siyang may-ari ng dive house kasama ang kanyang mga friends ang ating makakasama sa Nogas Island Tour. Pero bakit nga kaya naging dive house ang ipinangalan nila dito? Because I'm fan of collecting old woods, like old boats, sunken boats for half a century old down in the pier of Iloilo, in the mouth of Iloilo River. And our family is fan of making from this old wood. And once we have it in full stock in the bodega, so the houses are all designed by the length of the wood, the beams, Wow! the posts. So you mean halos lahat ng mga nakikita ko dito are different parts of sunken ships? Yeah, like this. This is the keel of a big Oh my fishing gosh. boat. Like this thing. This is called the main keel. So that's the hardest So wood that's which you very, could very find. interesting. So Yeah. meron ka na agad, pagdating pa lang dito, may Yeah, experience ka na, yeah, wow, ito ay yeah. ang mula sa ilalim ng dagat. Okay. Like this bridge. These are the beams of the old sunken ships. Kaya fishing dive boats. house. Yeah. You have to dive first to get the materials to build the house. Yes. 3,500 pesos ang bayad for DSD o Discover Scuba Diving. Whole day ito na may 3 dives. O di naman kaya ay pwede mo ring i-avail yung 6,500 pesos na may 3 to 4 dives at all meals ang kasama. Included na rin sa babayaran ang bangkang gagamitin, mga diving gears gaya ng fins, tanks, and diving suit at diving instructors na rin. Nasa 15 minutes ang boat ride bago marating ang Nogas Island. Ang ganda ng tanawin habang nasa bangka. Maganda rin ang weather. At maya-maya pa nga ay narating na namin ang isla. Akala ko kanina na bago pa tayo dumaong sa Nogas Island, magdadive na tayo at titingnan ang ilalim ng dagat. Pero ang sabi sa atin ng guide, dahil high tide ngayon, mas mainam na dumaong na muna dito sa isla at maglibot-libot. Dahil kapag low tide daw, hindi na makakadaong ang bangka. Dahil bumababa ang tubig, kapag dumaong, masisira daw yung ilalim ng bangka. Kaya unahin na muna natin ang paglilibot. Mamaya ng dive-dive ha, ikutin muna natin to. Let's go! Halos walang katao-tao rito. Mangilan-ngilang turista lang ang nadatnan namin. Isa sa pwedeng gawin dito ay ang puntahan ang lighthouse. Tok na hindi ka maliligaw dahil meron ditong napakagandang Calachuchi Trail na pwede mong sundan. Sa malayo pa lang kumuha agad ng atensyon ko ay yung napakagandang lighthouse. Pero pagdating dito sa isla, napakaganda pala nito, itong pathway papunta doon. Kasi dito sa aking kanan at dito sa aking kaliwa, nakahilera ang napakagagandang mga Calachuchi trees na kung titignan mo ay parang Calachuchi Tunnel na ang tinutumbok ay ang lighthouse. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin itong pathway na to para tumbukin na ang lighthouse. Matapos ang 5 minutong paglalakad sa nakakatuwang Calachuchi Trail ay narating naman namin ang lighthouse. Hanggang 2nd floor lang ang pwedeng akyatin dito sa Nogas Lighthouse. Sarado ang daan papunta doon sa pinakatuktok at hindi na pwedeng akyatin ng mga turista for safety na rin. At dito sa 2nd floor, tanaw ang mga puno at kaunting parte ng dagat. Limited lang kasi ang pwedeng matanaw dahil natatakpan ng makapal na puno. Kung bababa ka naman ng hagdan dito, hindi po pwedeng nakaharap kang bababa. Kailangan ay patalikod dahil very steep at magkakadikit yung mga hahakbangan. Matapos mag-ikot sa land area ng Nogas Island, sisiri naman natin ang marine life sa paligid ng isla. Siyempre, bago makapag-dive ay kailangang may naka-ready ka ng mga diving equipment. Kaya nga ba, bago pa tayo umalis ng dive house kanina, ay nagsukat na tayo ng mga diving gears na fit para sa atin. Excited na ako! As always, of course. Pero bago natin ituloy ang pagsisid, konting break muna tayo. Saglit lang to, promise! Up next, diving na! Makihalubilo sa mga marine life. Walang maglilipat ang channel. Tutok lang dahil sa pagbabalik na yan ng I Love Pinas! I love Pinas.
Hailey. Hailey, say hi. Hi! Hello! Welcome to my small home. Quick release and boom! Hindi na target nyo yung puti tapos napunta sa blue. Ako po si Gwen Garci. And I'm Cherie. At sundan niyo po ang buhay namin Sa likod at sa harap ng camera. dito lang sa Follow That Star. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Matapos masuot ang mga diving equipment, o ano pa bang hinihintay natin? Dive na kung dive! Sa paglubog ko sa tubig, si Mike na isang dive master ang nakasama ko. Medyo mainit ang tubig sa ibabaw, pero pag naramdaman mo na lumalamig na, nasa malalim na parte ka na nun. Malalapad at matataba rin ang mga corals dito. At marami ring makukulay at iba't ibang klase ng mga isda akong nakita. Ayun, at may blue starfish din. Ito naman ang longfin bannerfish. It's mostly black and white na parang stripes. Pero may makikita ka ditong color yellow lalo na sa likurang bahagi. Mahaba ang dorsal fin nito. Ito yung fin sa ibabaw na umaabot hanggang sa likuran ng buntot. Makikita rin dito ang yellow longnose butterfly fish. Mahaba ang nguso nito. Kulay itim ang ulo but the rest of its body is yellow with a black spot near its tail. Oh, careful naman dito mga friends dahil ito ay isang lionfish na venomous. Napapalibutan ang katawan nito ng mga mukhang spines o tentacles. Very unique ang itsura nito. Masarap pagmasdan pero from afar lang para safe. Matapos sa ating Nogas Island Adventure, mag-unwind. Mag-relax naman tayo ng mainit-init na tubig. Puntahan naman natin ang Siraan Hot Spring and Health Resort. May mga tub kami doon sa likod na 4 tsaka yung isang malaki sa bato, yung binabalik-balikan nila kasi nakaka-relax siya masyado. Tapos kung may mga rayuma ka, talagang magagamot niya kasi yung tubig niya talagang maligam-gam lang siya, hindi siya masyadong mainit. Kaya talagang kayang-kaya ng katawan mo yung init niya. Along the highway lang ang Siraan Hot Spring and Health Resort. Kaya naman dinadaanan ito ng mga bus. Pagpasok mo dito, makikita mo itong pool na ito na parang infinity pool at tanaw ang dagat sa likod. Ilang hakbang naman pababa, ma-enjoy mo na ang kanilang hot spring area. Hanggang dito lang sa tiyan ko ang taas nitong hot spring pool. At maligam-gam ito, hindi sobrang init, kaya hindi masakit. Nakaka-relax. Kaya lang, pag inamoy mo, ayun na, medyo may pagkaamoy na bulok na itlog. But don't worry, kasi ito naman daw ang tanda na natural ito, hindi peke. Dahil ang amoy na bulok na itlog, yan daw ang, sulfur. Pero, dito sa ating hot spring pool, di ka po pwede mag-worry na, baka mag-amoy yung itlog ako pag alis. Dahil ang dami-dami pupunta dito at yung sulfur na yon, ang component na nakakapagpagaling daw ng mga may sakit. In fact, dito naman sa hot spring pool, grupo ang po pwedeng mag-enjoy hanggang 4 para komportableng nakakakilos. Kung ayaw mo naman ng grupo at gusto mo solo-solo lang na hot spring pa rin ang may enjoy mo, meron din ditong tinatawag na hot spring tub kung saan may 4 na tubs at kada tub, isang tao ang pwedeng maglublub doon. Ganun din, maligam-gamang tubig at medyo amoy bulok na itlog. Ayun, no? Napakaganda ng view dito. Makikita mo ang dalampasigan, mga puno at cottages. At dahil resort ito, meron silang rooms para sa guests. Very affordable dito sa kanilang very modest rooms. Meron sila ritong air-conditioned room. Good for 4 persons ito, worth 1,000 pesos lang.
Quadruplex room na air-conditioned naman, worth 1,500 pesos na kasya ang 6 na tao. Kung grupo-grupo naman kayong magkakabarkada, ayos na ayos ang kanilang dormitory type. Dito, kasya naman hanggang 16 persons. Hindi nyo naman kailangan problemahin ang gutom kung sakaling hindi kayo nakapaghanda ng baong pagkain. May restaurant kasi dito na pwede nyo kainan, ang Kansa Grill Bar and Restaurant. Last September 8, 2013, itinayo ang restaurant na ito na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng umaga. Kapag sumilip ka sa kanilang mga bintana, busog ang inyong mga mata sa ganda ng tanawin. Naku po, lalo na kung sunset. Masasarap daw ang mga food nila rito, kaya naman tikman na natin. Sa bawat mga lugar na pinupuntahan natin, lalo na yung mga restaurant, meron sila mga kakaibang twist na binibigay sa mga pagkain, kagaya na lang dito sa mga matitikman natin. Kasama ko si Fritz para ikwento sa atin ang mga kakainin. At syempre, kung bakit nga ba ganito ang pangalan ng restaurant na ito. Ano ba pangalan ng restaurant at bakit yan ang tinawag ninyo? Ang pangalan ng restaurant, sir, is Kansa Grill Bar and Restaurant. Kinuha namin sa Aztec tribe name, which means people of the South Wind. Simulan na natin sa inyong mga twist. Ito, nagustuhan ko talaga ito. Mukha siyang plain, pero ito ang inyong tinatawag na Chili garlic bangus. chili garlic bangus. Okay, tikman natin ha. Ang gusto ko dito, yung buhay na lasa ng garlic. At alam nyo, habang kinakain nyo to, may sumisipa sa dila. Maanghang pero okay lang. Ang sarap, nakakagana kumain. Like, okay, wala dito sa isda na to. Lipat tayo sa isa na namang isda. Ito napaka-healthy dahil inihaw. Inihaw na Itong siya. inyong grilled. Grilled fish po. Usually, Tapos merong selection dito, no? Bukod sa sausawan ninyo na toyo, na may halo syempre na sibuyas and other secret na sauces. Meron din kayo ditong lemon sa tabi Lemon. na pwedeng squeeze, no? pwede squeeze po. Sarap. Sarap. Alam niyo, feeling ko kaya kong ubusin to ng ganyan lang, ano? Sarap eh. At ang inyong ano naman, pinakbet. Binigyan namin ng twist. Nilagyan namin ng lechon kawali sa taas, tsaka tinawag namin crispy pakbet. Ang crispy pakbet. Gustong gusto ko to kasi syempre may malutong. Malutong nga. So pag kinain to, hindi siya boring kasi may crunch. Yan, buhay na buhay din syempre yung lasa ng mga gulay dahil nalalasahan ko rin yung bagoong at saka fresh na fresh, manamis pag kinain nyo yung gulay na to. Ang walang kamatayang crispy pata. Siyempre ang crispy pata, hindi mo pwedeng hindi crispy pata kung hindi malutong kaya sarap malutong. Ito namang dessert nyo, kakaiba. Ano tawag dito? Buko pandan, nilagyan namin ng different twist again. Nilagyan namin ng nuts, mani, and then cheese. At ang sarap pala pagka may nakahalo na mani, nag-iiba yung karakter nitong buko pandan. So, masasabi ko na ibang-iba talaga. Okay? Nagkakaroon siya ng texture. Correct. Texture, texture tsaka dahil personality. Pag kinumpare mo siya sa ibang mga buko pandan, namumukod tangi siya kasi may kakaibang lasa na dahil doon sa mani. Hindi lang yan! Tikman nyo na rin itong kanilang fish with tausi sauce, chop suey, pork sisig, pork adobo, whole fried chicken, sweet and sour fish, at chicken adobo. Talaga namang napakasarap nga! Every Saturday mula 8 p.m. hanggang 12 midnight naman ay meron din sila ritong acoustic band. Puntahan naman natin ang isa pang restaurant na naghahain din daw ng mga masasarap na putahe dito pa rin sa bayan ng Aninii. Ang Merlinda J Restaurant sa Poblasyon. Ang binabalik-balikan daw ng mga customer dito ang kanilang chicken a la Merlindas. Napakadaming pwedeng makain dito sa Merlindas. Kaya naman nakakagulat. Biruin mo, pagdating ko dito, wow, ang daming nakaserve. At kasama natin ang kitchen supervisor na si Edsar. Edsar kasi, Edsar Revolution. Yun yung po. Yun naman. Simulan na natin dito sa inyong isda. Ito ay aking nagustuhan. Ito ang inyong tinatawag na sweet and sour Tuna. tuna. Yes po. Okay, ngayon pa lang ako makakatikim ng sweet and sour tuna. Ang napansin ko dito sa sweet and sour tuna ninyo,
kahit sa loob na loob mismo na karne ng isda, walang lansa Yes po. at yung alat niya kumakapit. Yes po. Tapos, yung alat na yon, nag-taper siya, ano siya, na nagko-complement yung sweet and sour sauce. So, panalong-panalo to sa kanin. Isa pang titikman natin dito ay ang kanilang kambing. Okay. Estopado na. Estofadong kambing. Pag tinignan nyo, hindi mukhang kambing, mukhang parang steak no? Yes. Okay. May mga luto ng kambing na malansa. Ito, walang kalansa-lansa. Tapos, manamis-namis yung sauce niya. Nalalasahan mo rin yung pagkatoyo niya. At, nagko-complement din kasi meron din lasa ng saging. Saban. Saba na saging. Sunod, itong kanilang binabalik-balikan na fried chicken. Yes. Dito sa fried chicken nila, gusto ko yung yung coating na ginamit ninyo. Yes, po. Na malamang, secret na naman. Pero, masarap yung parang hindi siya nakakasawa. Yes po. Kahit na walang sausawan, okay. Ito naman, huli nating tikman itong tinatawag ninyong Kambing. Yung kilawin na kambing. kilawin na kambing. Okay. Hindi naman ako masyadong makambing na tao, pero dito kasi kakaiba ang pagkanilang preparation ng kambing. Malinis at masarap. Ayan. Tignan natin ha. Okay, may kagat siya. May kagat ng anghang. Mag-ingat kayo pag kumakain dahil baka sili ang makain ninyo. Okay. Siling labuyo. Ano siya? May pagka-asim-asim Yes, na po. manamis-namis at may anghang ng sili ha. So ang dami itong pwede nyo matikman at may enjoy ko. Sigurado ko yan. Meron din sila ritong spring sizzling chicken, chop suey, caldereta, sanyatsen, spring chicken, ox tongue with mushroom sauce, pansit luglug, special lapas bachoy, adobong manok, at ang napakasarap na panghimagas, ang kanilang ube makapuno cake. Kwento ni Edsal, birthday gift daw ng kanyang ama sa kanyang ina ang restaurant na ito. Kaya naman ipinangalan na rin ito sa nanay niya. Bukod sa maaliwalas at malinis na ambiance, nakakatuwa rin ang 2 videoke rooms sila dito. May free wifi din sila at CCTV for your safety. Up next, saan nga ba nagmula ang pangalang Antique? Ang historical tour ng Antique susunod na sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Kilala ang Bacolod City sa maraming bagay at isa rito ang Mascara Festival tuwing ikatlong linggo ng Oktubre. Alam niyo bang may makulay na kwento sa likod nito? Nabuo ang konsepto ng Mascara Festival noong 1980. Noong panahong yun, naharap ang lalawigan sa matinding lungkot at krisis dahil sa pagbagsak ng industriya ng tubo at sa trahedya ng MV Don Juan. Naisipan ng pamahalang lokal at ng mga local artists at civic groups na magsagawa ng isang Festival of Smile para maiahon sa kalungkutan ang mga mamamayan. Ang Piyestang Maskara ay hango sa salitang Ingles na mask na ang ibig sabihin ay marami at sa salitang Kastila na cara na ibig sabihin naman ay mukha at ang tumatayong simbolo nito ang nakangiting maskara na sumisimbolo rin ang pagkakakilala sa lungsod ng Bacolod bilang the City of Smiles. Filipino! Iba na ang mayalam. Mga ka-FB, may Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Matapos tayo mag-enjoy sa pagbisita sa lighthouse ng Nogas Island, makahalubilo ang iba't ibang mga marine life at magbabad sa hot spring ng Siraan. Natikman at nabusog din tayo ng masarap na mga pagkain ng Kanza Grill at Merlindas. Ngayon naman, mabubusog ang ating mga isipan sa ihahain naming kaalaman. Simulan na natin ang historical background ng Antique. Kilala raw ang probinsya ng Antique noon bilang Hantik, kung saan pangalan ito ng malaking pulang langgam sa isla. Ngunit napalitan ito ng Hantique nang dumating ang mga Spanish colonizers noon. Hanggang sa napalitan ulit at inalis ang H at naging Antique.
Dito rin sa Antigua nagsimula ang first Malayan settlement sa Pilipinas. Ayon sa kwento, 10 datu raw noon mula sa Borneo ang naglayag at napadpad sa kanlurang bahagi ng Panay sa pamumuno ni Datu Sumacuel. Nang magustuhan ng isla, sa pamamagitan ng gintong salakot ng datu ay binili nila ang lugar mula sa mga ita. Kaya nga dito sa Barangay Malandog sa bayan ng Hamtik kung saan sinasabing nagsimula ang first settlement, makikita ang Malandog Marker. Taon-taon ay ipinagdiriwang sa Antique ang Binirayan Festival bilang pag-alala sa first Malayan settlement sa Malandog, Hamtik at sa rin simula ng Malayan civilization sa Pilipinas. Ang namayapang si Evelio B. Javier na naging dating gobernador ng probinsya ang sang nagpasimula ng festival na ito. Wala na noon sa pwesto bilang gobernador nang mapatay si Javier sa panahon ng isang snap election. Kaya naman dito sa Museo Antiqueño na nasa loob ng lumang Kapitolyo, nakadisplay ang mga memorabilia ni Javier, gaya ng mga lumang litrato, mga paboritong damit, at maging ang suot niyang damit nang siya ay barilin at mapatay. Bukas ito mula 9:30 hanggang 11 sa umaga at mula alas 2 hanggang alas 4 sa hapon. Magkalapit lang ang bago at lumang Kapitolyo ng Antique. Sa tapat nito matatagpuan ang Evelio B. Javier Park. Ipinangalan din ito sa namayapang dating gobernador dahil dito mismo sa lugar na ito naganap ang pangyayari ng pamamaril sa kanya. Up next, food trip naman tayo. This time sa bayan ng San Jose. Tikman natin ang masasarap na pagkain ng Regina's Restaurant at Famous Kitchenette. Susunod na sa pagbabalik ng I Love Pinas! I love Pinas. Pinas. May Facebook page ang I Love Pinas. Type facebook.com/official I Love Pinas at i-click ang like. Sali na! I love Pinas. I love Pinas. Kanina nag-food trip tayo sa bayan ng Aninii. Ngayon, ituloy natin ang kainan sa bayan naman ng San Jose. Unahin nating bisitahin ang Regina's Restaurant na matatagpuan sa Tobias Fournier Street. The restaurant is named after my eldest sister, Regina, and it was the first pet project of my mom, and they started this 23 years ago. So medyo matagal na yung Regina's Restaurant. Mostly Filipino and Chinese cuisines ang kanilang inihahain dito. Must try daw ang kanilang kare-kare, crispy pata, pork sisig at lechon kawali. Subukan nyo na rin ang kanilang sizzling chicken, buttered chicken at ox tongue. Kung trip nyo naman ng seafood, tikman nyo ang kanilang kinilaw o grilled tanige, alabos na hipon at mixed seafoods. I-try nyo rin ang kanilang Chinese vegetables. Bukas ang Regina's Restaurant Monday to Saturday mula 10 a.m. hanggang 8:30 p.m. At pag Sunday naman, 9 to 2 p.m. at 5 to 8:30 ng gabi. Dito pa rin sa bayan ng San Jose, pwede rin kayong magpakabusog sa Famous Centrosphere and Kitchenette. Ang kanilang Famous Centrosphere Restaurant ay matatagpuan along the highway sa Barangay Atabay. Famous stands for Fe, middle initial M, and then first two letters of my family name, Osorio. Air-conditioned ang kanilang Centrosphere na ginagamit for catering services, functions, or gathering. Must try daw dito ang kanilang bakarita, kare-kare, adobong atay, pinangat, at adobong manok na may gata.
at KBL o Kadyos Baboy Langka. Pagkatapos ay manghimagas ka naman ng sikat na bandi at butong-butong. Sa kanilang famous kitchenette na located naman sa Business Park, Villaverde Street, pangmasa ang ambiance, malinis at maaliwalas. Self-service dito. Dinarayo raw sila ng mga customer dahil sa lasa nitong talagang lutong bahay at pakiramdam daw ng mga bisita ay nasa bahay lang sila. Napag-ikot natin dito sa Antique, sa unang episode natin ng Antique Specials. And dami nating natutunan. Mga background nito, historical data, at kung ano pa. At syempre, new friends dito sa Antique. Kaya naman labis ang pasasalamat namin. Gaya ng pasasalamat din namin sa mga messages na pinadadala ninyo. Gaya nito. Message from Teody Liagas Huyeb. Ang sabi niya, grabe! I love Pinas. Ang lupit talaga! Hindi lang sa magagandang mga tanawin, kundi dahil sa makasaysayang kwento ng ating bansa. Maraming moral ang matututuhan ko dito. At kahit gabi na, pinapanood pa rin namin ito kasama ang aking kapatid. More power and God bless. Message din mula kay Antonio Forth. Sabi niya, gustong gusto ko talagang manood ng I Love Pinas. Sobrang dami kong natututunan dahil sa I Love Pinas. Sana makasama ako sa mga adventures. Ang ganda talaga ng ating bansa. More power! Mas malaliman ang ating pagkilala sa Antique. First episode pa lang yan, ha? At nako, meron tayong mga activities kanina. Water activities. Pero bitin, di ba? Kaya naman next week, naku, mga bundok naman ang ating aakitin at marami pang iba sa second episode ng Antique dito lang sa I Love Pinas! Tara! Ito naman ang mga dapat mong abangan next week. Mag-trekking at nang masilayan ang napakagandang Bugtong Bato Falls. Subukan na rin natin ang tinatawag na canyoneering dito. Teka, ano to? Ang laking kawali. Ako na ba ang lulutuin? Next week na yan, dito pa rin sa I Love Pinas. Pinas. I love Pinas. I love Pinas.